kaalaman. Bawat araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapid sa mensaheng pinamagatang Bring Joy into Your Home. Maraming mga tao in trying to bring home the bacon, naiiwan nila sa labas yung kaluluwa o nabebenta ang kaluluwa just to bring home the bacon. So Colossians 3:1, sabi dito, set your heart on things above. Strive to bring home a great thing from above. And so it's good to bring home joy. Joy that can come only from the Lord. Heavenly Father, we pray for a simple message that will not only increase our knowledge, but may actually deepen our understanding of you, and may actually translate into righteousness so we can become more like your Son, Jesus. Nananalangin kami, Panginoon, na payapain niyo po ang aming puso, ang kapayapaan niyo po ang siyang maghari sa amin. Bigyan niyo kami ng kapangyarihan na maunawaan ang hiwaga ng iyong salita at ito mabigyan ng paglalapat sa aming buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na iyong salita ay hindi lang pamparunong, kundi pampabanal. Kaya ang aming dalangin sa pag-aaral na ito, hindi lang kami madagdagan ng alam, kundi lalo kami maging kamukha ng iyong anak na si Jesus. Humihiling kami, Panginoon, ang pagtuturo ninyo. So speak, preside over this congregation. Let your will be done. You have given us free will, but we submit that will to you right now, and we ask you, let your will be done. Let every thought be captive to the name of your Son, Jesus, and let no one leave this place without being blessed by you. So speak, Father, strength and majesty. Speak to your people. Lead us, teach us, and in the name of Jesus, we reject and rebuke all work of lies, all work of evil, all work of deception. We reject in Jesus' name, and we welcome you, Holy Spirit. Lead us. Teach us. Give us eyes that see and ears that hear. Turn our hearts into fertile grounds for God's words. Father, we're very confident that you will hear and grant this request as we ask in Jesus' mighty name. Amen. Bringing joy into our homes. That's very crucial because the lack of joy in many homes today is almost like an epidemic. Not only in our country, but in many civilizations and many countries around the world. When I was a new Christian, I encountered a poster that said, joy is, J-O-Y, Jesus first, others next, yourself last. I wish I remembered who said it, but I'm quoting it from someone who has helped me understand what joy is when I was very new in the Lord. And because of that, I would like to follow that pattern because I believe that joy really is Jesus first, others next, then yourself last. So the way to joy. Let's talk about the way to joy because before even we can bring it home, we've got to have it. You cannot give what you do not have. So it is important for us to have joy, and that is Jesus first. To know and to receive Jesus. That in John 1:12 it says, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. And only those who are children of God can really have deep, genuine, and lasting joy. The children of the world, the worldlings, can have pleasure. They can even have happiness every now and then. But joy can come only from the Lord. And it can be had only by those who know Jesus, who have a very close relationship with Jesus as Savior and Lord. So joy is knowing and receiving Jesus. It is also trusting in Jesus. Makikita po natin ang mga tao na meron talagang joy sa buhay, yung marunong magtiwala. Sapagkat yung mga hindi marunong magtiwala, lagi nagdududa, lagi nalang nag-aalinlangan, lagi nag-aalala. Pero totoo naman, hindi kasi naman lahat pwedeng pagtiwalaan at hindi naman pwedeng laging magtiwala kahit sa mga taong pwede na rin pagtiwalaan. Kaya meron pong joy yung mga tao na nagtitiwala kay Jesus. Because God never changes.
It's the same yesterday, today, and tomorrow. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Medyo yung mga tao na sa Diyos nagtitiwala sa halip na sa sarili nilang karunungan. We don't have to distrust our knowledge and our wisdom all the time, but we should whenever it collides with godly wisdom. Whenever God seems to be wrong, doubt your scholarship rather than doubt God, because God cannot be wrong. Napakalalim po ng kaligayahan ng mga taong nagtitiwala sa Diyos, maski pa nga yung itinuturo at pinagagawa ng Diyos kumisan kabaligtaran sa gusto ng ating laman o gusto ng ating sarili. What else does it mean to have Jesus first? It is to follow and obey Jesus. John 10:27, the Lord said, "My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me." So the sheep know the voice of Jesus, and they not only know, but they follow. Napakaganda ng talinghaga sapagkat ito'y nagmula doon sa pag-aalaga po ng mga shepherd ng kanilang mga inaalagaang tupa, sapagkat pagka ang mga tupang ito ay kanilang dinadala sa mga wilderness, sa mga desert, sa mga bundok, siyempre ang number one na dahilan ng pagpaparot-parito ng pastol at ng kanyang tupa, naghahanap sila ng grazing field, naghahanap sila ng damo at ng maiinom na tubig. Pero dahil sila ay nasa mga ilang na lugar, because they are in wilderness, what happens? There's a lot of threats from wild animals who would like to devour the sheep. Kaya sa gabi, meron sila mga tinutulugan na tinatawag ng mga sheepfold para mga hotel ito ng mga tupa. Na may bako dito, nasa kalagitnaan ng ilang at may apoy na nilalagyan ng gatong magdamag at ang sa gayon ay hindi mapasok ng mga mababangis na hayop yung bakuran at huwag makain, masila, huwag mapatay yung mga inaalagaang tupa. Kaya lang napakalaki ng kompetisyon. Sapagkat hindi lamang naman ako at yung aking tupa ang pumapasok doon, marami pang ibang pastol at marami pang mga ibang mga tupa ang natutulog din doon. Siyempre kung humamugo umulan sa gabi, kinaumagahan una-unahan niya ng paggising sa paghahanap ng mga napag-ipunan ng mga tubig na yon para mapainom ang mga tupa at kailangan una-unahan sa paghahanap ng mga green fields so that they could graze. Therefore, very early in the morning before the break of dawn, the shepherd would usually make a sound, say something or a whistle, anything that's audible that could be heard by his sheep. That's a signal for them to quietly leave the sheepfold so that they could be ahead of the others in looking for green grass or water. Kaya dapat sa kadiliman, kung sinabi halimbawa ng pastol magigising yung mga tupa na alaga niya at kahit madilim, magtitiwala sila dahil kilala nila ang boses. At dahan-dahan silang lalabas, walang kaluskos at nang yung iba matulog pa at nang mauna na sila sa mga grazing field. Kaya lang, mayroong mga palsipikado na tumatawag. Kumisan tatawag ng yun pala, nagisingan yung mga tupa, sumunod, diretso sila sa matadero. Kikidnapin pala sila, papatayin pala sila, ibebenta pala sila. Kaya napakahalaga, sabi ni Lord, "My sheep listen to my voice." Not to anyone else's voice, but to His voice. I know them, and they follow me. This is pregnant with meaning, this sentence alone. Ang dami-daming laman, very profound. So isa po na pagkakakilanlan sa tunay na anak ng Diyos, sa kanyang tunay na sheep, kilala nila ang boses ni Kristo. Meron silang discernment from the Holy Spirit, hindi sila nadadala ng mga mapanlinglang na turo, hindi sila na-entice ng mga seducing spirits, they are not easily swayed by this and that unbiblical teaching or the twisting of Scripture because they know the voice of their Master. There's something in them, especially their intimate relationship with their shepherd, that tells them, this is the voice of our Master. And what is the purpose of hearing and listening to the voice? So that they would follow. The sheep listened, so they would follow. Tayo, sheep din, si Lord ang shepherd. We listen to His voice, not to increase in knowledge, not to be smart. We listen to follow. Ang salita ng Diyos hindi pinagtatalunan, sinusunod. Ang salita ng Diyos hindi pinagdedebatehan para mapatunayan kung mas magaling ako kaysa sayo. Kaya nagsasalita si Jesus para pakinggan, pinapakinggan para sundin. Napakaganda nun. At yung mga nakakakilala ng boses ng Panginoon at sumusunod, meron silang joy.
hindi man agad-agad, in the long run, these are the people that will have joy in their lives. What else does it mean to have Jesus first? To remain in Jesus. Kung minsan meron tayong emotional outbursts. Gusto ko, Christian na ako, ganito na ako, ganyan na ako. Pero pag dumating na yung mga trial, mga difficulties, marami nawawala. So hindi lang yung mapa, connect na tayo kay Jesus, tapos konting kalog, laglag na tayo na parang prutas, konting ulan, nalaglag ang mga maliliit na buko, kailangan we remain. So joy is remaining in Jesus. John 15:4-5, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Napakahalaga. And there are many ways that we can discuss having Jesus first. But finally, love Jesus. Matthew 22:37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. At of course, he is quoting from the Old Testament. I had trouble with this verse for a long, long time. Sabi ko, bakit na lang love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind? Wala nang natira sa iba. Parang siya na lang, so lahat na lang ng tao, siya yung number one. Parang namang egocentric yata ang Diyos. You know, there was a time in my life, and I was really asking this question. It took a while before I positioned myself so that the Lord could open my eyes, or before the Lord gave me the grace to see na kaya pala gusto ng Diyos siya yung number one sa ating buhay. Ang mga tao po na magkakaroon ng joy, yun lang mga tao na number one si Jesus sa buhay nila. Kasi subukan nyo, number one nyo, boyfriend nyo, o asawa nyo, o girlfriend, o wife, o husband. Subukan nyo gawing number one yan. Mamaya-maya, iniiwan kayo. Nawawala yan. Kung kumakanta man kayo ng love song ngayon, bukas sabi nyo, Basilio, Crispin, dahil yung number one sa inyong buhay, nawala. Ngayon, hindi man kayo iwan yan, kung namatay, di nawala rin. In other words, if we place people as number one in our lives, you're actually writing your own death warrant. You are actually becoming the author of your own misery. Because when people, especially or things, or ambitions, or anything, becomes number one in our lives, we are actually placing the well-being of our hearts in the hands of someone or something that cannot, no matter how they intend to, cannot maintain it. Kaya pala gusto ng Diyos na number one siya. Kung number one siya at may asawa kayo o nobyo o anak o sino man, number two lang sila. Mga ambisyon, mga bahay, kotse, number three lang. Kahit mawala yan, kahit iwan ka o binawian ng buhay, malulungkot ka lang, but you do not lose your center because your center is Jesus. Sabi ko, hindi pala egocentric ang Diyos. Gusto niya number one siya kasi mahal niya ako, kasi alam niya hindi niya ako iiwan, hindi niya ako papabayaan, hindi niya ako pagtataksilan. So pag siya ang number one, I'm very stable. And it takes stability to have joy. Hindi kayo pwede magkaroon ng joy nakakaba-kaba. Meron kayong inaalagaan, tulad ng sabi ng brother kanina, gusto niya magandang girlfriend, problema yan. Yung magandang girlfriend, problema yan. Sa bagay, kahit hindi maganda, problema rin. Nakikita natin yung mga ibang mga girls, gusto nila, nobyo nila, gwapo. Naku, para kayong kumuha ng batong ipinakupok sa ulo nyo. Minsan, hindi rin naman gwapo, naging lasenggo rin naman. At kahit na hindi gwapo, may nagkakagusto pa rin. So, problema pa rin. Pag ginawa nyo ang tao na number one sa buhay nyo, kawawa kayo. Kaya sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Gusto nyo magkaroon ng joy sa buhay, bago nyo madala sa bahay nyo, kailangan meron muna kayo. Joy is Jesus first. There are so many unhappy homes because Jesus is not there. So people bring Satan instead of Jesus into their homes. So bring Jesus into your home. But first, have Him yourself. Then O is others next. Ang mga taong magiging maligaya at malalim ang kaligayahan sa buhay, yung mga taong pinahahalagahan ng kapwa above themselves. Consider others, especially people in your family, better than yourself. Sabi sa Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Others next. Lalong-lalo ang inyong nanay, tatay, anak, kapatid, brother, sister. Yun mo ng pamilya nyo. Hindi ako nauubusan ng pagtataka
ang dami-daming mga young persons, kabait-bait at kabuti-buting kaibigan, pero walang kwentang kapatid. Ibibigay ang lahat, sukdang dugo. Kahit brain transplant, ibibigay niya ang brain niya sa kanyang kaibigan. Pero sa kapatid, hindi malang makapasok sa kanyang kwarto, hindi makaupo sa kanyang kama, binubulyaw-bulyawan yung mga kapatid, pero ang bait-bait sa labas. Kailangan, it begins at home. How can we be very good friends when we cannot even be good brothers or sisters to our siblings? It's very crucial. And one of that is to consider others better than yourself. Every member must be correct in dealing with each other. Halimbawa, husbands, maraming bilin ng Diyos. Let's look at the family concept. Para magkaroon ng joy ang pamilya, husbands should love their wives. Husbands, love your wives. Husband, love your wife. Baka mamaya malito kayo. Ephesians 5:25, ang sabi dito, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Yan ang bilin, magmahal. Ephesians 5:28, in the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Kaya mga kalalakihan, mahalin daw ang asawang babae tulad ng pagmamahal sa sariling katawan. Hindi yung sarili lang ang mahal. Lalo ngayon, uso yung maraming sabay nagtatrabaho, husband and wife. Magtataka ka, pareho lang na magtatrabaho. Pag uwi, upo si lalaki, basa ng dyaryo, nakakandara pa si babae sa pagluluto. Nakakanda hiwa-hiwa, nakakanda talsik-talsik ang mantika. Ang lalaki naman, matagal pa ba? Akala mo sa Emperor Nero. At pagkatapos kakain sila, hindi halos makaupo ang babae sa paghahain, sa pagsisilbi, at pagkatapos naman kumain, upo na uli si lalaki, manonood na ng TV, ang babae naman ligpit ng ligpit. At kung nagkataon na walang mga katulong, nagbababad pa yun ng damit, naglalaba, namamalansya, nag-aapura, nakahiga na ngayon yung lalaki, dear, dalian mo naman, halika na. Ang tagal mo naman. So, hirap na hirap yung babae, hindi niya malaman. Siya na yung plumber, siya yung cook, siya yung nurse, siya yung entertainer, siya yung lahat. Mabuti na mabuti sana kung yung babae full-time housewife, bagamat kailangan pa rin nabigyan ng consideration, pero mas maiintindihan mo lang kung medyo ganun yung lalaki dahil pagod. Bakit? Lalaki lang ba marunong mapagod, yung babae hindi? Kaya sabi, love your wife as your own body. Kailangan considerate ka. Kasi pag minahal mo yan, lalo namang nagmamahal. Pagka naman naghihiwa-hiwayan ang mga kung ano-ano sa kusina at tinulong-tulungan mo at pinuri-puri, talagang ganadong-ganado, ilalabas pa niya yung pambukas na ulam. Lalo ka lamang minamahal kung mahal mo eh. Alam niyo, love is never on automatic. It's always on manual. The moment you forget to do the right things, things begin to be wrong. Kaya kailangan mine-maintain. Ang daming pamilya nawawala yung joy kasi nawawala yung pag-ibig ng husband and wife. Kaya kung lumaon, sasabihin nila, alam mo, para na lang kami magkapatid. Naku, delikado yun. Yung para na lang kayo magkapatid, baka may iba nang itinatangi kung saan. Kaya kailangan, hindi nawawala yung ganon, yung pagiging mong nice. Hindi naman kung nasungkit mo na yung babae, naging asawa mo na gagawin mo na siyang alila. So fathers also should discipline but not exasperate their children. Sabi sa Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. What did we see here? Aside from the fact that the father is to discipline and not exasperate the children, we see here the unsaid. And the unsaid is, the father is a spiritual leader, not the mother. Sa tatay, iniutos ng Diyos ang pagdidisiplina. Hindi sabihin ng tatay, disiplinahin mo yung mga anak mo habang nagbabasa ako ng dyaryo. Karamihan kasi, lalo lumaki tayo doon sa dati nating religion, pag magsisimba, buong pamilya magsisimba, pagka sermon na, lalabas na yung mga lalaki, maninigarilyo sa likod, at yung mga babae na lang nakikinig ng sermon. Kahit sa mga padasal-padasal sa ating mga matatandang tradisyon, pagdasalan na, labasan na yung mga lalaki, babae na lang at bata ang matitira. We are sending wrong signals to everyone that spirituality should be led by women. Itinuturo dito yung mga tatay, kayo ang spiritual leader ng bahay. Napakahalaga. Very, very crucial. And then wives, ano naman ang mga bilin? Submit to your husbands. Bilin yon. Hindi naman mahirap mag-submit kung yung husband nyo, minamahal kayo. Kaya naman kung minsan nakakatakot mag-submit, hindi kayo mahal. Ipapa-withdraw sa inyo ang savings nyo, tapos ibibigay sa kapitbahay, nakakatakot naman yon. Kaya ang dapat lahat, nagsasubmit sa Diyos. If everybody submits to God, masaya dapat.
Lahat ng hindi masayang pamilya, isa lang pinag-uugatan. Hindi sinusunod ang utos ng Diyos. You know, God is our designer. God is our creator. Kung may binibili kayong equipment, babasahin niyo muna yung manual kung anong sabi ng designer, kung paano yung gagamitin. Dahil baka magkamali-mali kayo, masira yon. Ang Diyos ang designer natin. Yung manual niya ang Bible, basahin yon, sundin. Dahil nakalagay doon kung paano tayo dapat magtrato sa isa't isa. At kung paano tayo kumilos, paano dapat tayo mag-function. Ephesians 5:22 and 23, Wives, submit to your husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body, of which He is the Savior. Mahirap sa mga Pilipina na sundin ito, pero sundin nyo dahil sabi yan ng Diyos. Struggle yan ng mga Pilipina. Kasi sabi nila, ay totoo, ang aming mga asawa ang head ng family, but we are the neck that turns the head. Kailangan, wives, submit to your husbands. And then mothers, sabi, mothers are to love their husbands and children. Titus 2:4, teach and train the younger women to love their husbands and children. Sa katunayan, yun pong Proverbs 31 talks about the virtues of a godly woman. Sabi dyan, napakahaba. I will just want to look at the highlights. Sa verses 11 and 12 ng Proverbs 31 that talks about the virtuous woman, sabi dito, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of his life. So this woman brings good to her husband, not bad. In verse 15, she gets up while it is still dark. She provides food for her family and portions for her servant girls. Verse 17, she sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. So nakikita natin yung definition sa Bible ng mabuting babae, hindi yung hinihimatay-himatay, tutumba-tumba. Sabi, her arms are strong for her task. Hindi naman siguro maskulada, pero malakas. Hindi mahinang himatayin na laging mahina ang loob. Hindi ganyan ang definition ng Bible sa isang makadiyos na babae. In verse 27, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Ang gaganda ng mga definition. Kung hindi nyo pa po fully na pa-appreciate ang Proverbs 31, I mean, really read it. At nasasabi nyo, galing naman ang babaeng ito. Kung hindi man siya isang tao, siya yung personification ng lahat ng mga magagandang virtues. O yan yung mga mag-asawa at mga magulang, ano naman yung mga anak. Children are to obey and honor their parents. Yan ang problema ngayon sa atin eh. Pag-aaralin ng anak ng mga magulang, ipagagastahan, pagtitipid-tipirin ng buhay para mag-aral sa mga universidad tulad ng Universidad ng Pilipinas, at uuwi ang mga anak na mga suwail. Sasagot-sagutin ng magulang, at kayong nanay pa ay dumating ng may dalang buhay na manok at mga upo-upo at patola, ayaw ipakilala sa mga kaibigan, nahihiya dahil baduy ang nanay. Pag tinanong mga ka-eskwela, sino yun? Maid namin. May ganon! Lalo nagpapasosyal-sosyal sa campus, pag dumating yung tatay at nanay, kinakahiya. Pakita-kita kayo dito, dapat ipinamani, order nyo na lang. Ganyan, ang mga magagaling na anak. Matapos matuto, ang natutunan, maging suwail ng mga anak. Ang sabi dito, children, obey your parents. Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. And then there's another intriguing command, which is honor. Sa commandment sabi, honor your father and your mother. Anong pinagkaiba? I like to propose a youth. Proposal lang naman. Walang imprimatur. Habang kayo, minor de edad, obey your parents in everything. Liban na lang directly against God's word ang ipinagagawa sa inyo. Ngayon, kung hindi na kayo minor de edad, meron na kayong disposisyon, honor your father and mother. So, hindi nyo naman kailangan maging obedient na all the time. Meron na rin naman kayo ibinigay sa inyo ng Diyos na sariling bait at karunungan, pero honor pa rin your father and your mother. Pero, obey kung kayo mga minor de edad. Obey. Habang kayo ay hihingi-hingi ng allowance, habang kayo umaasa-asa, obey. Ang mga bata ngayon walang good manners and right conduct. Magpapaalam sa nanay na may pupuntahan, bihis na. Dapat itinatanong ng nanay, teka, are you asking for my permission or are you just informing me about your schedule? Mukha yatang magkaiba yon. Alam niyo nung araw kami, kung may lakad, 1 week before, nagsasabi ka na. At 1 week na ang sipag-sipag mo. Hugas ka ng hugas ng mga kotse, walis ka ng walis ng mga dahon sa bakuran, dahil baka hindi ka payagan. Ngayon, bihis na.
Siya nga pala, allowance, may ganap pang magreklamo. Nandyan na yung mga kaibigan, sumusundo na sa gate. Paano mo pa hindi papayagan? Alam niyo ba na bad manners yun? Because you're under the authority of your parents. Pag hindi kayo pinayagan, hindi dapat. Kawawa, ang dami-dami mga magulang kumisan, tiis na tiis sa mga probinsya, ng katitipid, padala ng padala sa mga anak. At dito naman, gimmick ng gimmick ang mga anak. Pag uwi ng mga grade, puro incomplete at 5. Pati mga postmaster sa kanilang probinsya, kinakasapakat, huwag lang makarating ang mga grade sa magulang. Basabi, honor your father and your mother. Sa pamilya, may obligasyon ng tatay, ang nanay, ang husband, ang wife, ang children. Dynamics yan eh. Parang isang makinaryo yan. Pag may isang hindi nag-function, lahat apektado. Kailangan nagpa-function ng lahat. Everyone should help each other. In fact, in 1 Timothy 5:8, sabi dito, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So nagtutulungan, panapanahon lang yan eh. Habang tayo yung dependent, ang mga magulang natin na nagsusupport, dumadating ang panahon, nagtatabla-tabla na lang yan. Meron sila, meron din tayo. Pero nababaligtad yan kung lumaon. Tayo naman yung meron, sila yung wala. Then tayo naman dapat yung nagsusupport. Ang bayan natin ay may magandang kaugalian. Magandang tradisyon natin, ang mga magulang, they give their best to their children, and then the children give their best to their parents. Mahalaga po na ituloy natin yung ganong kaugalian. Maraming nga nagtatanong sa akin when I'm abroad, what is your social security? We heard that social security in the Philippines is so meager and so unreliable and so bad. Kapag inilibing ka, ang ibibigay sa'yo ng SSS at taol na lawanit. Pakong bakya pa, kung mabigat ka, gigiba habang inililibing ka. Sabi, naaasahan ba ang social system? Sabi ko, sa Pilipinas, ang social system namin, ang aming pamilya, talagang naaasahan. Kaya, sa pag-aaral nyo, lalo dito, maraming estudyante, dito sa university town, hindi lahat ng napag-aaralan nyo sa university, pupulutin nyo. Lalong-lalo yung mga kapintasan ng mga ibang civilizations that are advanced materially, hindi lahat ng itinuturo nila, lulunukin nyo. Pipiliin nyo, sasalain nyo, at tanggihan nyo yung mga labag sa magagandang kaugalian ng ating bayan. Kadalasan tuloy ang tao habang nagiging edukado, lalong nababawasan ang pagkatao. Kaya sabi ni Jose Rizal, pati ang inyong mga kapintasan ay hiram. We should process, screen, what we receive and what we absorb. Not everything that you will learn in these so-called high institutions of learning are actually humane and actually good for us. Sabi niya, theory yan. Sabi yan ng libro. Sabi yan ng textbook. Sabi yan ng author. Pero tao lang ang may sabi niyan. Kaya hindi naman ibig sabihin, tatanggapin ko na yung buong buo dahil lang nasa libro. Dapat kayo mag-process. Lalo tayong mga tao dito sa mga umuunlad na mga bansa. Siyempre, yun ang polite word nila pa sa tawag sa mahihirap na bansa. No? Mga developing world. Nasaan yung development? So, ang point, dapat ating pinaprocess yung nanggagaling sa West ng mga ideya. At take Freud with a grain of salt. No? Hindi lahat ng pinagsasasabi ni Freud, lulunukin nyo. Sabi lang niya yun. Si Freud lang yun. Hindi yung Diyos. Minsan-minsan nakakatsamba rin yan. May tama rin sinasabi. Pero hindi lahat ganun. Diba? Hindi ko masabi ng tinan yung mga tatsulok, bilog-bilog na ganito kayo. Ganito na nga kayo. Dapat marunong tayong mag-process. This is what we lack. Kaya ang ating bansa awkward eh. Yung mga marurunong, sila itong mga arrogante. Sila itong malalayo sa taong bayan. Sila itong mga malalayo ang loob sa pinanggalingan at pinagmulan. Kasi na-alienate tayo ng educational system. So sometimes, with being educated, we become miseducated. Sa katunayan, sa kagandahang asal, walang tatalo sa mga taga-baryo. Yung mga hindi na bahira ng telebisyon at kung ano-ano, talagang good manners. Tingnan nyo ang pinaka-rude driver sa buong Pilipinas, nasa Makati. Yung pinaka-rude, huminto ka lang ng kote, ganyan, nagagaya sila sa New York eh. Nakikita nila sa Hollywood, ganun. Sa mga probinsya, pag tigil, inaantay ka. Nung minsan nga, nakasakay pa ako sa jeep sa Bicol, pinara na yung jeep na sinasakay ako, nagtatakal ako, ang tagal naman, yung palang sasakay, naliligo pa. At ito ngayon, tumatakbo-takbo yung nakataping babae galing doon sa menyugan, siya pala yung pasahero. Subukan mo kung kasapalitan yung setting, everybody would complain. Subukan mong magpaparty sa kalye, ipapapulis ka. Sa atin, ganun talaga, masikip ang bakuna nila, pagbigyan, yung ganitong klase natin pagkatao, o obserbahan nyo yun. Dahil kung minsan, ang inuuwi natin sa mga pinanggalingan natin mga baryo, mga kapintasan ng kanluran, sa halip na distillation of our humanness. It's very crucial. So, everyone should help each other in the family. Magandang kaugalian niya ng ating bayan.
It must be enshrined in our hearts, perpetuated in our lifestyles, because even the Bible teaches this. People who care for others have joy. There are so many unhappy homes because people put themselves ahead of others. So bring the love for the other person into your home. And then finally, the letter Y of joy. Buti na lang, hindi happiness. Kasi kung happiness yung word, ang haba nun. Kaya salamat na lang, joy ang naiuto sa amin kay Pastor Ed na i-discuss. Yourself last. Sa Philippians 2, 3-4, uulitin ko, binanggit na kanina. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. And then James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Mahalaga, sarili sa huli. Kaya nagkakagulo ang mundo, lahat ng tao gusto siya una. Napakahalaga yung courtesy. And courtesy is not difficult for us to do. Nasa bedrock ng kultura natin yun, yung courtesy. Minsan nga ako'y nasa bansang Hapon, alam niyo yung mga Japanese, pag courteous, pag nagbow ka, magbabow din sa'yo. Pero kung sa palagay mo, mas superior sa sa'yo, babaw ka uli. Dapat ikaw yung huling nagbow. Pero sa palagay niya, ikaw ang dapat na honorable, babaw siya uli. Meron kong nakitang Hapon, 15 minuto na yata nagbabawan, hindi matapos-tapos. Sabi, ba ito ang courtesy? Pero gusto ko na makialam, jack and point na lang kayo, para matapos na yung bow na yan. But it's very good, because you see people who try to outdo each other in giving the other person the respect. Hindi ako muna bago ikaw. And especially in our homes. How can we bring joy into our homes kung ako muna bago ikaw? People who have healthy selflessness have joy. Bring humility, consideration for others, and selflessness into your home. Now, how can we bring joy? Jesus first, others next, yourself last, into your home. Jesus is the primary source of that joy. How can we do that? By outright teaching and sharing, which is actually the most shallow way, the shallowest, to bring joy into our homes. But we can teach. Especially kung may younger brothers and sisters kayo. Kasi kung minsan problema sa ating matatanda, ayaw makinig sa bata eh. At kung ayaw kayong pakinggan, di humanap kayo sa church ng mas matanda sa nanay nyo at pinadali nyo sa bahay nyo, di nakinig yun. Kasi siyempre, kung minsan parang feeling nila, nababawasan naman yung kanilang dignity, nakikinig sa bata. Di ibigay nyo yung hilig. Kung yung sabihin, ako may degree kayo, wala, kaya makinig kayo sa akin. Magdala kayo ng mas matanda. Di bayaan nyo sa makinig. Sa church naman siguro, meron di ba ditong mga matatanda? Baka walang umamin. Pero marami akong nakikita mga young people dito. So by outright teaching and sharing, also by vocal and practical testimony, you can bring Jesus into your home. Very especially also by prayer. And if prayer or teaching, sharing, testifying doesn't work so well, try osmosis. Alam nyo yun, mga nag-aaral kayo sa UP Los Baños, dapat alam nyo yung osmosis. The movement of liquid from a place of high concentration to a place of less concentration. So osmosis. And I see Jesus saying, you are the salt of the earth. Bakit ba yung mga matatabang na ulam, pag nilagyan mo ng asin, nagkakalasa? Nag-osmosis. Bakit ba yung mga isdang mabubulok, tambakan mo ng asin, nagiging daing? Nag-osmosis. Not preserved. And this is what salt is all about. Salt is supposed to add flavor or arrest decay. The world is decaying. Our families are decaying. You've got to be there to bring joy. Jesus, meaning bring yourself, the ambassador of Christ. Because you are the salt of the earth. Just by being there, many wonderful things will happen. Ang problema sa mga Kristiyano ngayon, laging nakababad sa church at hindi na umuwi ng bahay. Paano magkakaroon ng osmosis? Salt clustered together inside the salt shaker is useless. You've got to go out of the salt shaker and go to the decaying meat, go to the tasteless broth, and you will bring taste, and you will arrest decay. Then you would have served the purpose of becoming the salt of the earth. Paano kayo magiging magandang testimony sa inyong pamilya? Wala na kayong ginawa kundi mag-choir practice, mag-Bible study, mag-prayer, mag-visitation, at yung sarili nyong bahay, hindi nyo na nakikita. Marami mga young people, nakababad lahat sa church, hindi nakilala ng aso nila pag umuwi. Kaya naiinis yung magulang. Sabi sa iba, kung kayo mag-born again, kaya hingi kapatid nyo, hindi na makita sa bahay mula nung na-born again yan. Ganon din yung mga nanay-nanay
Nasa women's group, nasa ganito, nasa ganon. Lahat ng bahay na akyat, yung bahay niya nakatiwangwang. Nakababad sa church, sa bahay niya ang labada nakababad. Galit na tuloy ang asawa dahil yung kakain, walang makuha sa kaldero, walang ulam dahil yung nanay nag-evangelism sa bae. Hindi ko kayo binipigil na gawin yung mga work sa church. Pero, alam nyo, ang taong na kay Lord, mainit ang mata ng iba. Dapat lalo kayong mag-perform. So yung mga kabataan, meron kayong minister sa church, good! I'll advise you, do it. But never neglect your household chores and duties. At kung nung araw wala kayong duties, take on some duties. Sasabihin ng nanay mo, aba, may nangyayari yata kabibiblia nitong anak ko. Di maganda yung testimony. Hindi yung mga babaeng lahat ng bahay ay pinananalangin tapos yung bahay niya nasusunog na pala dahil naiwan niya yung planchang nakasaksak. Inis na yung members. Alam niyo po ang ating mga kamag-anak. Ewan ko kung napapansin niyo, nagsiselos. Kasi dati close tayo sa kanila tapos nung bigla ka naging Christian, nagkikita yung dumidistansya. Hindi na tayo pumupunta sa mga debu ng ating pinsan. Hindi na tayo pumupunta sa mga lamay-lamay ng mga lola-lola natin. Sobra tayong nagiging exclusive. So sabi sa yung mga tiya-tiya natin, huwag yung gagayahin yung pinsan nyo mula nung na-born again, hindi na nakisama sa atin. Yun ang mga ibang churches, sadista. Kung kailan talaga may mga affairs ang bayan, mga holiday at kung ano-ano na dapat umuuwi ang mga members, doon gumagawa ng mga camp at mga retreat at kung ano-ano. Lalo na namang hindi nakauwi yung mga members sa mga bahay nila. So ine-evangelize ng mundo, yung lola naghihingaluna, walang oras. Alam niyo ba kung bakit maraming Pilipino galit sa mga born-again Christian? Kasi pag na-born again, kinakalimutan natin yung pamilya. Sobra tayong nakakluster among us. That's not bad. But from the point of view of our families, they have lost someone to a religion. That has got to be corrected. Kaya na-encourage ko, maging creative tayo sa paggawa ng mga schedule in a way that we do not compete with the rhythm of the life of our family and our clan. Hindi naman siguro matatanggal yung salvation nyo kahit umaten kayo ng lamay ng lola nyo. Kumisa kasi masyado tayong extremist. From this to that, hindi naiintindihan ng iba, hindi tuloy tayo nagiging effective. How can you bring joy into your home when they reject you because they don't like what happened? Kaya kailangan, lalo tayong dumadami yung duties, ginagawa natin, we become nicer. Who can resist the love of Christ? No one. It's important to have that. But remember, you cannot give what you do not have. Jesus first, others next, yourself last. Sabi ni Paul, when I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. But when I became a man, I gave up childish ways. Siguro ang church na ito, first year, childhood. Marami tayong pwedeng i-charge sa experience. Sabihin, bata pa kasi kami. So nagkamali, nagkulang. Sa darating naman na taon, adulthood na. Walang teenage period. You know, the teenager is a Western invention. Juveniles are Western inventions, starting with Freud and then humanism. Pag sinabi natin, teenager kasi, so anong ibig sabihin? Pwedeng tamad, pwedeng matakaw, pwedeng, dahil teenager juvenile, so careless. So it's a stage, it's a passing stage. It's a very new phenomenon. That's why we created monsters called teenagers. Sa Bible, and in all ancient cultures, walang teenager, from childhood to manhood. Kaya si Jesus, nung 12 years old, dinala sa temple, pag-uwi, hindi na binantayan ni Maria dahil man na eh. Akala niya kasama ng grupo. Hindi siya careless mother. 12 na yon, dapat man na siya. Kaya lang nalaman nila, wala pala sa ating grupo. Kaya binalikan. Mary wasn't a careless mother, but it was because Jesus was expected to behave like a man because he was 12. Sa mga tribal cultures, hindi ba, pag 12-13, nag-aasawa na. Pero baka noon mag-asawa kayo tuloy agad. Ang sinasabi natin, may rites of passage yan, yung babae na siya, yung lalaki na siya, hindi siya teenager. So ine-expect natin, kahit sa mga baryo, sa ating tribal culture, pag 13 ka na, marunong ka na mag-weave, marunong ka na magluto, marunong ka na mag-ganito, hindi cutex ka ng cutex, at pahaba ng pilikmata. Ang mga lalaki, pag 12, marunong nang manghuli ng baboy damo. Di ba? Marunong nang umakyat ng puno, magtumba ng ganito at ganon. Hindi yung pa-walkman at pa-texting. Hindi naman masama yun, pero tatandaan ninyo, yung konsepto ng teenager na spoiled, dapat pagbigyan kasi lumalaki, kain ng kain, basketball ng basketball, yung medyas hindi kayang laban, hindi yun biblical. The Bible teaches us that from childhood, you become a man. Don't buy this Freudian idea of the teenager and find all the excuses for you to be lazy and for you to be rebellious and for you to be tumatakaw. Pag kumain kayo, naubusan na ng ulam ng mga kapatid. Ang lakas-lakas mag-basketball tapos hindi makapagbunot sa bahay. Yung mga ganitong attitude, bring joy into your home.
I pray that as we ponder the words that we shared today, your homes will be much more joyful because you are there. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapid ay pinamagatang, Bring Joy into Your Home. Tayo ay nagpasya, nangakong magsasama at sa Diyos pinag-isa. Tayo ay magbubuo ng pamilyang kay saya, nananalig sa Kanya. Tahanan natin gawin, sa Diyos may pananalig. Anong pagsubok man makakaya, kung nasa atin siya, malalaman nila. Tahanan natin sa Diyos. Magmahalan bilang isang pamilya, nagbibigay sa isa't isa. At ang ating tahanan dapat ay nagtataglay ng pag-ibig niyang tunay. Tahanan natin gawin, sa Diyos may pananalig. Anong pagsubok man makakaya, kung nasa atin siya, malalaman nila. Tahanan natin sa Diyos, tahanan natin gawin, sa Diyos may pananalig. Anong pagsubok man makakaya, kung nasa atin siya, malalaman nila. Tahanan natin sa Diyos. Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.